Good evening, everybody. Welcome sa tuwang online mentoring. And thank God nga once again nagkita na po ta even though nga nata sa online. And karong gabi una, it's an opportunity for me to share to you the Word of God. Dili kita kapuyan mo share sa pulong sa Ginoo ug dili usab kita kapuyan sa papaminaw sa pulong sa Ginoo because God's Word is very powerful. Ang pulong sa Ginoo lahi kay sa ubang mga pulong. Ang Biblia lahi kay sa ubang mga libro. When you read the Bible, when you listen to the Word of God, there is life nga ihatag niya sa atuang kinabuhi. So karong gabi una, mayong gabi istanan, and once again I would like to welcome every one of you to this online mentoring. We're supposed to have our communion service every Sunday evening, but because we do have our communion this morning, matagos sa katsimbahan nato nakita yung celebration sa Lord's Supper, and that is why ato ang i-divert sa ato ang online mentoring. But next week, next Sunday evening, magapadayon ng ato ang communion service because in that way, ato gyud mahinduman kanunay ang Ginoo sa iyang paghimo sa pagluwas sa tuang kinabuhi. And so karong gabi una, I would like to share to you the Word of God regarding the cell leaders, the pastors, and all the disciples. I will be talking to you about the responsibilities of the cell church members to their cell pastors or host pastors of the church. And so, adunay pipila ka mga responsibilities nga angay na tumasabtan ubay bawaan ingon nga mga leaders. And I believe each of us, o matag usa kanato karong gabi una, mga leaders kita, and maybe some of you baguhan pa, but I want you to understand that we are raising you up to become leaders. Nahatay sa church or sa organizational church sa Ginoo, ang church is ang leader o ang pinaka-head sa church mao ang pastors, the host pastors. And then down sa iyaha, nausab siya yung mga subordinating pastors o iyahang mga pastors sa ubos niya, which are the cell leaders, and each one of them aduna sila ginapastoran yung mga small groups. O kini nga pulong sa Ginoo, ako ning ipasabot pag-ayo nga ang matag usa kanato kitang mga cell members o kitang mga believers nga nakita yung mga responsibilidad sa atoang mga leaders, especially sa atoang mga pastors. And the Bible says nga adunay gasa nga gihatag sa Ginoo sa iglesia. To enumerate them, of course, number one, ginaingon dito nga ang una gasa mao ang mga apostles. And I believe there's still apostles karong panahon na. Dili man siguro apostle gyud nga iyahang title, pero ang iyahang ministry, ang iyang gitrabaho is an apostolic. And I believe, with humbly speaking, God has placed a ministry in my life as an apostle to the JC Ministries because I am leading pastors. And I believe that God has given me the gift of being an apostle. Although I cannot call myself that I am Apostle Erwin. No. It's not. Mo kini sila ang mga tao nga dunay gift to foresay or to foretell what will happen in the future. Nagtuko sa matag iglesia na ay mga tao nga adunay gasa sa pagka-prophet. Siguro ang uban wala na nila na exercise pagayo. Pero mind you, basta ikaw to nga adunay gasa pagka-propeta, kinahanglan nga imo nang gamiton, imo nang i-exercise para ikaw mapuslan pag-ayo sa baluton sa Ginoo. And the third one nga gift sa church is the evangelist. Usta ka evangelista. So ang evangelista, mao kana siya ang nagasayaw sa pulong sa Ginoo, naga-travel o naga-share sa gospel anywhere, matag lugar o matag tao kaya matagbuan,
kung na siya gift pagka-evangelist, ihagyo ng sultian sa pulong sa Ginoo. And I believe a lot of us has this kind of gift to be an evangelist. Tungod kay nga naman, maayo makita mo share sa gospel sa ubang mga tao. Ug mao usab kini dapat ang atong trabahoon, ang atong buhaton mao ang pagwali, pag-share sa ebanghelyo mahitungod ni Ginoong Hesus. And the fourth one is the pastor. So ang pastor, as long as ka nag-atiman ka og kalag, you can be a pastor. Sa TJC ministry, I am the senior pastor, humbly speaking. And also Mami Tess as my co-senior pastors. And then, I am also the head pastor of the JC Kalumpang. And karong gabi na, naputin na kanalain yung mga pastors. We have been raising up pastors sa kanalaing dapit, like sa Glan, natay pastor to, Pastor June and Eileen Ator. Sa Pulumulog, Pastor June Balido and Pastora Cathy. O sa Lanto, nata si Pastor Michael and Pastora Lutlot. Sa Alkisar, si Pastor Lemar and Pastor Jessel. Unsa pa, diri sa Litan, si Pastor Henry and Pastora Sally Alcontin. Sa TJC employees, si Pastor Ian and Pastora Mela Bringas. Who else? Sa Conel, na si Pastor June and Pastora Fermina Gudis. Sa Paradise, Pastor Jeff. Duha ka simbahan sa Paradise, sa Clean and Six, si Pastor Jeff and Pastora Ronaldine. And siguro wala dili man ako makompleto ang tanan pagka-istorya. I hope nasulti na ko ang tanan. Pero ang buti pasabot nako nga matag simbahan adunay gibutang sa Ginoo nga mga pastors and also teachers. Now, I want you to understand also nga ang pastors o ang leaders, teachers and other gifts, they are a gift to you. Sila ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo nga kanato. Tungod kung wala sila, wala pod ikaw karon. Kung walay nagsulti sa imo sa pulong sa Ginoo, walay naggiya kanimo padulong sa cell group, walay tao nga nag-invite sa imo sa simbahan, siguro ikaw napakaron sa diskuhan. Siguro ikaw karon sa pagkamakasala. Siguro ang imong kinabuhi karon napakasagitawag na pagkasukarap. Siguro ang imong kinabuhi karon isa ka pakatunog. Siguro ang imong kinabuhi karon usa pa ka adik. But thank God for this gift nga gihatag sa Ginoo sa iglesia, being a pastor, being a teacher, being a leader, being an evangelist, prophets, and apostles, ikaw karon ania sa maayo nga lugar. And you should be thankful for that. Dapat malipayon ka o pasalamaton sa imong leader nga gihatag inyong nagasa sa imuhang kinabuhi. And so tonight, gusto na ko masabtan nimo nga aduna kay responsibilidad. Dili lamang ikaw mudawat sa gasa, dili lamang ikaw mag-enjoy sa gasa, pero naa kay trabaho nga angay buhaton nimo para i-perform para sa imuha nga leader. Out of many responsibilities, I have just listed only 7 major responsibilities nga angay niyo masabtan karong gabi una. Okay? By the way, no, ako sa ikat, naamang kita karon sa online. I want you to really react, participate. Dili lang kay maminaw lang ka unya magilom-hilom. Lisod man pud kaayo nga dili ka mo react. Kinahanglan nga mo ang imong reaction mao ni kinahanglan nga mo comment ka, mo like ka unya imo ang isulat usab ang mga puntos nga bag-o sa imong dalunggan o nakapabless sa imuha. Para pod ang uban makasabot sila o sila pod makaparticipate o sila pod adunay makuha sa imuhang nakuha. Okay, so let's go for the responsibility number 1. Responsibility number 1 of a cell church member to their cell pastors or cell leaders. Number 1 is to appreciate them. Once again, our responsibility number 1 is to appreciate them. Our verse can be found in 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13. And understand this. It says here that our responsibility as a church member or as a church, as a cell members sa atong leader is we need to know who are our leaders. Dapat mailhan nato ang atong mga leaders. Dili maayo nga pagpagtanong ka kinsa man imong leader. Ay, si Juan man to, murag, ang sakit to, nakalimot ko. So, dili na maayo. Paul said in 1 Thessalonians chapter 5, verse 12, that we are to know who are our leader. And the word
means to appreciate or respect. If you are a cell member, or ikaw sa ka-church member, or ikaw sa ka-disciple, the Bible says that you are to appreciate or respect your leader. Imo siyang i-appreciate. Sabi ng appreciate, imo siyang daigon, dili ko niya daigon ng imong simbahon. I-appreciate nimo kung unsa ang iyang nahimo sa imong kinabuhi. Salamat kaayo, pastor. Salamat kaayo, mami, daddy. Salamat kaayo pa tungod sa imong kinabuhi. Nabag-o ko. So kini nga mga leaders, malipay sila makadungog nga ikaw di ay nag-appreciate sa ilahang pagka-leader. You know, sa balay, kay naginusara man po ko karon, wala man si mami, of course, nakauban ako sila, praise the shine. Sa kwarto naginusara ko. Kunya nako gipang iskan. Nakita na ko ang usa ka murag dako kayo nga card nga naay mga pictures, naay mga letters nga ilang ipasulti katon during the pastor's appreciation day. Akong gi-go over gani ng buntag, gahapon og ginabuntag, balik og basa. Nalipay ko pag-ayo, maka-smile ko nga ko ra isa. Wow, salamat sa mga tao nag-appreciate sa ako ang kinabuhi. In that way, nadasig ko, ug naganahan pa jud ko nga mga lagad o mamuhat diya sa balaton sa Ginoo because people are appreciating what I have done. So kining Thessalonian believers, they were to appreciate those that diligently labored among them. Katong mga leaders nila, katong mga pastors nila, ilahagayod niya gidahig, ilahabang gi-appreciate tungod sa ilahang pagpaningkamot nga ang Thessalonian believers sila mamahimo nga lig-on o batarong atubangan sa Ginoo. Thanking the Lord for their willingness to expend themselves physically, mentally, and emotionally for what? For the benefit of the flock. Alam nyo, kanina to mga leaders na to, kanina to mga pastors, ang ilahang gigasto pag-ayo ang ilahang kaugalingon. Physically, mentally, emotionally, and even financially. Kanang imong leader nimo, nagigasto na siya para sa imuha. Usahay gani wala kay pamasahe matog simbahan, okay bala pamasahe nimo. Usahay wala kay pamerienda, gitagaan kag merienda. Kinahanglan nga ato nang ma-appreciate ang ilang ginahimo. If you can remember, sa panahon niya ikaw nag-encounter, unya wala kay kwarta, kabalo mo ang imong leader, ang imong pastor, naningkamot pag-ayo para ikaw makapil sa encounter, pamabayaran ang imuhang registration. You are to appreciate, thanking the Lord sa ilahang willingness nga mo gastong panahon, mo hatag o kanabang panahon para sa imuha, sa nagaw-nahuna pag-ayo, nag-aampo sa imuha, emotionally, para lang ikaw ma-benefit. Si Paul nag-refer sa tanang ng mga leaders sa Thessalonian, katubang nag-charge over sa mga tao sa Thessalonian. Nga ingon siya, kinahanglan niya magunahuna mo para sa ilaha. Ang uban gani medyo trouble sila sa pagsabot ni ini tungod kay adunay conflict sa ilahang sa mga uban nga magtutuom. Pero dili mao kana ang gitawag nga case na kinahanglan nga adunay gitawag na God-given authority nga kanang mga leaders nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, sila ang mag-preside over, sila ang mag-lead, sila ang mag-direct, o sila ang mag-protect o pag-atiman sa iglesia o sa gitawag nga flock nga mao ang church. This is not a picture of tyranny. You know the word tyranny, kana ba magbuot-buot. Although usahay ang imong leader magbuot sa imuha, ayaw na siya panguyabiha, ayaw na siya minyuhi. Wala na nagpasabot nga tyranny na siya. Iyahala nakita nga dili na maayo para sa imuha. Usahay gid tan-aw niya ang imuhang Facebook, tan-aw niya imong account. Insa makamura ba ka nagbuot-buot sa akong kinabuhi? Dili na pagbuot-buot, iyahalang kang giatiman, iyahalang kang ginabantayan, giproteksyonan para dili ka masaag sa insakto nga dalan. That is not what we call tyranny. Apan kana siya mao na gitawag na servant leadership. Ulipon siya nga nagagiya sa imo aron ikaw makaangkon og maayong kinabuhi. Pastors or leaders are those who give instructions, they admonish, they warn you,
or they even correct those error nga ginahimo nimo sa imuhang kinabuhi. For this faithful soul care, they should be appreciated. Tungod sa ilang pagkatiman sa imong kalag, kinahanglan nga imo silang i-appreciate. Pwede kayo tagbuhan mo, dad, mami, pastor, kuya, mo silang pasalamatan. Salamat kayo sa panahon ni mo. Nagabalik-balik ang cell group, wala ka mo surrender sa kuha. Nagaampo ka sa mua. Every day, naginaampo ka sa imuhang pastor. Ginaampo ka sa imong leader para lang gyud ang imong kinabuhi matarong may insakto. Therefore, they deserve our appreciation. So, when you appreciate them, you also respect their leadership. Ang ilahang gihimo sa imong kinabuhi. Okay, I will move forward to number 2. The number 2 responsibility is the word to esteem them. Esteem them. In 1 Thessalonians chapter 5, again, in verse 12 and 13, kitang mga church members, kitang mga disciples, we are responsible to esteem our leaders. Unsa man ang esteem? The word esteem means to hold in high regard. To hold in high regard. Mean to say, dapat taas kaayo ang imong paglantaw sa imong pastor o sa imong leader. And we need to consider, the word to consider, to hold in high regard and to consider, it means that believers are to hold their leaders in high regard because of their work. Kung kana siya pastor, kung kana siya alagad sa Ginoo, nagpasabot niya anointed na siya. Yan ang buhata, gidihog ka na. And I believe I am anointed by God. And I believe also kanang imong pastor simbahan, they are anointed by God. Ug nagtuusap ko kanang imong cell leaders, they are also anointed by God. And that anointing does not come from any natural nga ginikanan apan kana siya, gikan kana siya nga dihog sa kalangitan nga maoy nagaabot silang kinabuhi aron mamahimo sila nga imong leader. Ayaw tanawa nga bubo ang imong leader. Ayaw tanawa nga murag ginaerok nimo ang imong pastor. Because kung imo silang ginadown, nagsilbira nga imong gidown usab ang trabaho sa Holy Spirit. Once again, we are to esteem them or to hold them in high regard. Tungod kay ilahang trabaho, balaanon. Ang atong mayor, ato ang ginapasidunggan pagayo, of course, we need to respect them and esteem them or hold them in high regard. Ang atong presidente sa Pilipinas, ato ang ginatagaan o dako kayong pagrespeto. Kung nagrespeto tanian ang mga tawhana, mas labi natong respetuhan ang ato ang mga spiritual leaders. Kay sila, dili sila nagtrabaho, ang ilang posisyon, dili kalibutanon, kundi ilang posisyon, gikan ka na sa kalangitan, aron ikaw makaangkon og kaluwasan. Therefore, ang atong mga pastors, ang atong mga leaders, kinahanglan nga makaangkon sila og taas, dako nga respeto, gikan kanimo kay sila mga alagad sa Dios. For example, diri sa giingon ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 29. Ningon si Paul sa mga Philippians, ningon siya, regarding Epaphroditus. Okay, kini si Epaphroditus, usa ni siya ka leader nga gipadala ni Paul sa Philippians. Ingon si Paul silahan, mahitungod kang Epaphroditus, the Apostle Paul instructed the Philippian believers to receive him in the Lord with all joy and hold men like him in high regard. Ingon ni Pablo, pag-abot ni Pablo dito sa inyong lugar, sa inyong simbahan, dawata siya uban sa lakong kalipay. Kanang imong cell leader, siya nakasign sa imong kalag, dawata siya uban sa kalipay o dakong pagrespeto kaniya. Kay gikan na sa Ginoo.
ayaw siya libaka. Ang imong leader, palihog, ayaw libaka. Kung nag-atubang mo, lipay kay ka, murabag ka ng respetado kay ka, unya pagtalikod, imo din siyang libakon. So samara, nga imo siyang gitigbas sa likod. Dili ka na maayo mga anak. Kinahanglan nga mubaton kita o dako nga respeto o atong lantaon siya nga dili basta-basta kay ang dihog sa Ginoo dili basta-basta. Again, once again, our responsibility as members or church members or let's say disciples, ang ato responsibility sa mga leader nato kikinahanglan nga atos lang i-esteem them. Atos lang i-treat as mga dagko nga mga tao diha sa Ginoo. Ngayon abot nila sa ato ang panimalay, magbisita sila sa imuha, magkapuliki ka og atiman. Oy, atong merinda, oy, atong si daddy, si mami, o si kuya, si papa, si mama, ato sila atiman ng pagayo, o merinda, ang uban gani, magkautang pa. Tungod kay dako kayo yung respeto sa ilaha. And congratulations for that, kung kana imong ginahimo sa imong leader, kana imong ginahimo sa imong pastor, kana imong ginahimo sa imong leader, ang Ginoo malipay gayod sa imuhang kinabuhi. Okay, I will continue, I will move forward. The next two responsibilities are found in the book of Hebrews. Naay duha ka responsibilidad nga nabasa nato diha sa book of Hebrews. In Hebrews chapter 13 verse 17, nagaingon din no? The third responsibility is that what we call obedience. Everybody say it with me, obedience. Pagsunod. Ingon sa Hebrews 13:17 na we are to be persuaded or to listen to. Okay? It speaks of an obedience. O kining obedience is the result of confidence. Nagsunod ka sa iyahat, kung kumpiyansa kayo ka. Nagsunod ka sa imong pastor, nagsunod ka sa imong leader because of the confidence. Dili lamang kay nagsunod-sunod ka, kay ang uban nagsunod man. Pero nag-obey ka tungod kay kanang tawhanan na siya ginihugan sa Ginoo para mahimong nimong leader. When you can obey to your leader or to your pastor, nagpasabot usab nga obedient ka at tubangan sa Ginoo. Paano ka makaingon nga obedient ka kay Lord nga dili mo sa nakita, unya imuhang pastor, imuhang leader nakita nimo nga dili ka mosunod? Let's remember that your leader, your pastor, is the representative of God here on earth. Aron ikaw mabantayan. So therefore, kinahanglan nga mosunod kita. Dili kita mag-disobey because when we disobey, we are considered as rebel. Kinibang rebelde or kanabang gahi og ulo. Mutuli bagbag jud. So once again, in Hebrews chapter 13 verse 17, kinahanglan nga mosunod kita kanila. Leaders are accountable to God. Kining imong pastor, kining imong leader, accountable na sila sa Ginoo. Kaya kung pasagdan kanila, ila kapabayaan, manubag na sila sa Ginoo. Kamong mga leaders, kamong mga pastor, kita mga pastor, ato yung duman, nga naatay trabaho, accountable ta. Pag mawala gani ng imong karnero, pag mawala ng imong disciple, unya imong gipasagdan, bantay, manubag ka sa Ginoo. I want you to remember, I want you to understand, mga cell leaders, mga pastors, ayaw give up sa imong disciple. Usahay na yung mga disciple nga ito bagbag og utok. Na yung mga disciple nga gahi og ulo. Pero kabalo ka, gihatag na sa Ginoo sila para imong disiplinahon, imuhang aptimanon, dili kay imong pasagdal. Usahay magginahis ta makita na to ina pagagay ulo, minga nga ay bahala kasi mong kinabuhi, undang pabagstan dia, palayo hawa. Ayaw na imong disciple. Kinahanglan nga mag-antos ka mo, labor ka sa ilaha tungod kay accountable ka sa ilahang kinabuhi. If you remember ang parable of katong the lost sheep, ang usa ka shepherd
aduna say usa ka gatos ka karnero. Unya out of 100 ka mga karnero, 99 lang ang nabilin, usa ang nawala. Grabe ako ng appreciation yan ng shepherd. Kung na kayo 100 ka karnero, lisod na kayo na nimo mabilang na sila. Lisod na nimo ma-memorize ilang mga naong. Pero kini nga shepherd, ang isa nawala. Iyahag yung gipangita. Iyahang gipkulo, ang iyahang 99 ka karnero. Unya, nisibad siya, nilakaw sa sanahan, gipangita niya. Hamto nakitaan niya ang karnero. Wala siya mo give up. Usay kita mga leaders, dali lang kita mo give up. Dahil lang kita ma-discourage. Mingon dayon sa tuwa mga disciple, gahi adik ulo ni bataan ni. Awa diya, layas po. Kaya di makapatuo sa kuha. Remember, kanang tawhana, maski gahi nag-ulo, pero pinaagi sa imong pagatiman sa ilaha, matarong ragihapon na. That's why never give up sa imong disciples. Ikaw po ni disciple, ayaw po pabagahin sa imong ulo. Kinahanglan nga musunod ka sa sugo o sa mando sa imong leader. The Bible says nga kinahanglan nga musunod o muobey kita sa ato ang mga leader o mga pastor. Number 4, responsibility. Ako lang isang diretso-diretsoon. Number 4 is still in Hebrews 13:17. It says here, to submit to them. Ang ato ikaapat nga responsibilidad ingon nga mga disciples, ingon nga mga cell members, ingon nga mga church members, nga kinahanglan kita mo submit sa ato ang mga leader. Submission and obedience go hand in hand. Dili pwede nga ka nga mo-obey man ko kay daddy o kay mami. Unya, dili ka mo-submit. O dili mo nga, mo-submit man ko, pero dili po ka musunod. Dili insakto. So, obedience and submission go hand in hand. Full obedience requires submission. It requires submission of the heart. To submit means to yield under or surrender. Ito pala yung big sabihin ng submission. Submission is to yield under. Magpaubos. Yield under. Wala kay mahimo. Kundili mo surrender ka. Halimbawa, na kay kalaban. O imong kalaban nakit animo, imong tiunan og pusil. Surrender na ka. Ay, kung di ka mo surrender, tirahon ta ka. Di ba? Ang tao, minsan, surrender na lang ko. Taas kamot. Now, ang tawag ana is submission. Kung tinuod ka nga disciple, kung tinuod ka nga anak sa Ginoo, kung tinuod ka nga cell member or church member, kinahanglan nga mo submit ka sa imong pastor. Mo submit ka sa imong leader. Tanaw siguro nimo sa uban, ay mas maayo pa maning pastor nga ako nakita sa Facebook kaysa iyaha. Hinumdumi, dili na pastor nimo na. Maski pag maayo pa na mawali ng ubang pastor, maski pag gifted pa ng ubang mga pastor, pero hinumdumi, dili sila ang pastor nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Ang gihatag nga pastor sa Ginoo sa imuha kanang imuhang leader karon. Dito ka mo submit, dili sa uban. Well, of course, we respect those other pastors. Pero hinundumi, dili sila ang pastor nga gihatag sa Ginoo nimo. Ang gihatag sa Ginoo nimo kanang imong pastor sa diin ikaw nagasimba niya ng simbahan. Ang gihatag sa Ginoo sa imuha kanang imong cell leader nga nagaatiman sa imuhang kalag. Dito ka mo submitar. Dito ka mo sunod. Dito ka magpaubos, dito ka magpa-yield. Believers are called to cheerfully rank themselves under their leaders. Just imagine mo? Cheerfully rank themselves. What does it mean? Malipayon ka nga ibutang nimo imong kaugalingon, murag irangko nimo imong kaugalingon ubos sa imong leader. Dili kay irangko nimo imong kaugalingon nga ikaw magbutbuot sa imong leader. Dili na mao ang giingon sa Biblia. Kaya giingon sa Biblia sa Hebrews 13:17, musubmitar ka. Budi pasabot, ibutang nimo imong kaugalingon ubos sa imong leader because of the serious responsibility to watch over your souls. Ang pastor,
ang leaders, sila ang gibutang sa Ginoo nga mobantay sa imuhang kalag. Are you listening to me? To keep watch means to keep oneself awake. Kanang imong pastor, kano rin nagampo sa imo. I can remember for the past 2 weeks, I've been spending time with the Lord. And I cried. And I asked God, Lord, bless these people. Bless this person. Lord, i-bless kining tauhan na Ginoo. I-bless yung trabaho. I-bless yung negosyo. I cried before God. Wala akong kayo na muy-boy, ha? Ang atong leaders, wala na muy-boy. Pero ang buti pasabot na ako, katong mga tao, ng mga leaders nga nagbantay sa imong kalag, sila kanang nagampo sa imo. Usa lagi mas mobilib patan ang mga maayo kay muwali sa YouTube, maayo muwali sa Facebook. Murag bagsik kanya muwali oy. Pero wa bida kay na sa imo. Wa na nagampo sa imo ha. Ang imong pastor maski pagdili na maayo muwali, ang imong cell leader maski tan-aw nimo murag ubos grado sa imo ha. Pero ndumbi sila ang naglabor, nagbantay sa imong kalag, nagampo kanunay sa imo ha. Aron ikaw panalanginan sa Ginoo, aron ikaw maglikon sa Ginoo. Amen. You need to understand kanang butangam. Kining gitawag na to keep oneself awake. No? Wa na sila matulog. Ilahang ginabantayan ang imong kalag. Maski pa natulog na sila, pero matagi hapon na. Maski pag nahinanok sila, pero ang ilahang espiritu, ang ilahang kalag, nag-ampo para sa imo ha. Tungang gabi mo bangon, mo ampo, mo speak in tongues, mag-pray in the Spirit, para ikaw bantayan. That's why they deserve sa imong submission. It implies that leaders are watching and guarding at all times. Be on guard for yourselves and for all the flocks. Manayon sa Acts chapter 20, verse 28. Nga nagaingon, kinahanglan bantayi imong kaugalingon o bantayo sa mga imuhang mga karnero. Mao ka na ang trabaho sa imong leader. Mao ka na ang trabaho sa imong pastor. Mao ka na ang trabaho sa imong cell leader. O sa imong abot ang imong cell leader nimo, likay-likayan pa nimo. Usay mo abot sa kay mag-cell group, di pa nimo sipoton. Kaluoy po din taon. No? So watchtower, leaders stand in a watchtower position. Sabot mag watchtower, mura na sa taas kayo nga building ba, no? Naa na sa building usahay, pero napaginay tower nga taas. Nga didto magbantay, magtan-aw sa mga tao. Mao na ang pastor, mao na imong leader. Kanunay naglantaw sa imong kinabuhi. Kanunay nagamata para magampo sa imuha. They are always alert for your soul. Kaya di sa gusto madelikado ang imong kinabuhi. Ang Biblia nagaingon that the devil is like a roaring lion. Kabalo mo roaring lion, gangulob. Ano man, iyakan kaunon, kitkiton. Ug ang mabantay ni ana ang mga pag-ampo sa imong pastor, mga pag-ampo sa imong leader. Just like the Coast Guard, kining Coast Guard, nagabantay sila sa naibagyo sa dagat, no? Kining mga air traffic controller, kining nasa aeroplano nga trabaho, nagabantay sila, nagamonitor sila basig na ay mga storm, na ay gitawag na jet collisions. Munang ginawarningan nila, oy, mabangga mo diya, ayaw mo agi, diri mo agi sa tuang kana naka-design nga dalan. Sila ang watchtower. Church leaders also, they need to be aware of the subtle errors nga nagasulod usay sa simbahan. Daghang kayo ang mga demonic spirit nga abti kayo nga maghimo og deception sa simbahan. Mao na ang mga pastors, ang mga leaders, sila ang naga-warning sa mga tao sa Ginoo sa umalabot nga mga potential dangers. And this type of watchfulness demands tireless effort. Kining nagabantay kanunay sa kalag sa mga tao, bilang ninyo, sayo na siya. Dili na sayon. Usay magguba ang kasing-kasing. Ang atong mga leaders nato, ang ilang kasing-kasing magguba, masakitan pag-ayo, pero dili sila mosulti. Sa Ginoo lang sila mosulti. Iya kang ginaampo nga matarong ang imuhang kinabuhi. The church body is to submit to leadership
for their own spiritual welfare. Kung ikaw di ay mo submit sa leadership, para din sa imuhang kaayuhan, sa imong kaugalingon. You know, when this takes place, ang shepherding is a joy. Kung ang disciple, kung ang cell member, kung ang church member, musubmit lang gyud sa ilahang mga leader, ang pagpamastor, ang pagpangalagad sa Ginoo sa mga leaders, usa kini kalipay, dili kini siya gitawag na magulanon nga trabaho. Daghan kayo mga pastor karon gusto na muundang. Daghan kayo mga cell leader karon nga gusto na mo back out kay anuman, dili sila malipayon kay anuman, dili man mo submitar ang ilahang mga disciple. Manubag biya ka sa Ginoo niya na. Ikaw hinungdan nga kanang imuhang leader di na mo trabaho kay di ka mo submitar. So once again, I would like you to understand, when there is submission, ministry is a joy. Pero gani kung wala gani na siya, ang kalipay mawala. Okay. Next, responsibility number 5, and I hope you are taking notes on this para ma-review natin eh. Responsibility number 5. Eto, dito tayo ngayon. 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18. Okay? The Apostle Paul makes it crystal clear. Sabi ni Paul dito, the laborer is worthy of his wages. What does it mean? The number 5 responsibility of the church member or the cell members is to support their leaders. Not just, of course, there's a lot of support, moral support, but the Bible says is we need to support also our pastors with finances. Our leader, our pastors, they deserve double honor. The word double honor, nagaisgot ka na siya sa kitawag nga dubli. Kung unsa nyo pagrespeto siya, dubli ang imong ihatag sa iya. For example, di ba, we respect our mayor. We honor our president. We honor those who are in a government. Pero lahi ang sa alagad sa Ginoo. Double honor ang ihatag nato sa ilaha. Uy, nag-birthday celebration. Gi-invite nimo si mayor. Gi-invite nimo si kapitan. Naa si kagawad. Gipalingkod nimo sa insaktong lingkuranan lamisa. Pero ang imuhang church pastor, nas daplin, wag nimo gipansin. Kaluoy. Ang imong cell leader nimo, wag nimo giatiman. Imo lang gipasagdan, kay giuna nimo imong kauban sa trabaho, ang imong mga office mates, ang imuhang principal, ang imuhang boss, kunya napasagdan nimo ang imong leader. Nakakahiya yan. Mga anak, atong tagaan og double honor ang atong mga leader, ang atong mga pastor. Are you there? Nasatan ba ninyo? Disciples. Dubli nga pasidungog ihatag sa imuhang leader. Dubli nga pasidungog ihatag sa imuhang cell leader. Kay mo ka nang giingon sa Biblia. 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18. That double honor deserving kaayo ang mga church leaders. It includes respect and financial remuneration. What I mean, financial support. When a church does not adequately care, no, kanang dili gyud kaayo nagatiman sa panginahanglan sa iya nga pastor ug sa pamilya siya nga pastor, ang ilahang effectiveness, ang ilahang pagka-epektibo, ang ilahang potentials, dili kayo magamit. Kaya naman wala may support.
Daga kay mga pastor karon nang undang pamastor. Narabaho na lang, nag-drive ng tricycle. Ang uban nag-labor na lang. Kaya wala pa ni suporta ang simbahan. Wala pa mo suporta ang mga disciples, ang mga membro. Unsa na hitabo? Ang ilang pastor sibat. O Domingo na lang matog simbahan, kaya ning kamot lagi. So nawala ang ilang pagka-epektibo. Kaya wala may suporta sa mga membro. So inumdumi, kung ang simbahan o ang church members o ang cell leader, dili gani mo tabang. For example, cell leader ka, ikaw lang permanente magpalit og merenda. Unya ikaw nga mga cell member, igura mo kaon sa ida mo cell leader. Uloy po kayo. Kinahanglan nga sunod, ikaw na pod. Magsabot-sabot apod ang mga cell members. Ay, palitag merenda. Luoy kayo si kuya, luoy kayo si ate, luoy kayo si mami, si daddy, sila kanunay nagbangkas doa. Ato po palipayan sila. Yun ana. Di na kay kanunay ta magpaabot sa ilaha. Hello. So as a disciples, kinahanglan kasabot kita sa panginahanglan sa atong mga leaders. Kinahanglan mo suporta kita sa ilaham even financially kay mao na ang kaubuton sa Ginoo. Paminawa pagayo. Sa Israel, adunay 12 ka tribo. 12 tribes of Israel. Di ba? Si Jacob, adunay 12 ka mga anak. Apel na si Jacob. Apel na si Levi. Dili si Levi Sicario. Ako pwede gapon. No? Pero si Jacob, wala siya, after namatay si Jacob, si Joseph, ang nipuli sa yaha, double honor man ka Joseph, kasi Joseph may gamit sa Ginoo nga ma-preserve yung pamilya. Si Joseph adunay anak si Ephraim o si Manasseh. Na-out si Joseph sa tribo, pero yung duwa ka anak na sulod. Pero si Levi, wala sila labot sa 12 tribes. Nigawas si Levi, nagtrabaho siya sa templo. Pero ang 12, apil itong duwa ka anak ni Jacob, sila ang warriors, sila ang milipot, sila ba ang nakigira sa mga kalaban. Unya si Levi, ang iyang kaliwat, dito lang simbahan, nagatabang, nagasuporta. Nakaingon ko ba, wow, salamat ta. Natay 12 ka mga primary leaders, ug naapot ay mga Shunamite. Nakaingon ba kini mga Shunamite di ay, bahalag din sila mo gera, pero nagatabang sila sa ministry. Tama, naginan ko sa Ginoo, kining imo mga Shunamite, bahalag dili sila sa front line. Kay naana sila nagapalibot, nagasuporta, nagaback up sa simbahan. Kining imong 12, kining 12 tribes, mauna sila amo gira kanunay. Naku, wow, tama Lord, no? I'm so thankful for our Shunamite people. Nga kanunay sila nagaback up, nagatabang sa ministry usab. Now, ingon din suportaran nato ang ato ang mga pastor. Ayaw tuguti nga imong pastor nimo, mulakaw, mulayas na lang sa ministry, kay gipasagdan nimo. Wala ka nagunahuna sa ilahang bugasan. Kinahanglan sa dito, magunahunat nga si papa, si kuya, si daddy, si mami. Basig wala si pamasahe. Kanunay ba sila visit, kanunay ba siya nag-cell group. Naman lang kay enough nga itabang, lano ka siya, pa, dad, mami, pastor, dawatan ni akong tabang sa imuha. Kung ikaw tong kusog mo tabang sa imong leader, sa imong pastor, kusog pod ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. I've been pastoring for 30 years already. Katong mga tao, katong mga disciple niya kusog gani mo tabang sa ministry, ay nako, sila tong kanunay mag-una sa panalangin sa Ginoo. Kung gusto ka nga ikaw ang muuna kanunay sa panalangin sa Ginoo, dapat muuna ka sa pagsuporta sa imuhang leader or sa imong pastor. Pwede ba ka makapalakpak diha sa sa YouTube? O pwede ka ang imuhang comment sa YouTube katong mga palakpak electronic clubs.
naaman ka sa online karon. Kaya thank God ako yung mga naadiri sa physical karon, nagpalakpak sila. Okay, so support them financially kay kinahanglan gayud ang ebanghelyo. Nindot po kaayo po no. Ganahan ba kana yang imong pastor nimo? Nagatog downtown, nagbaktas-baktas na kayo pamasahe. Unyang inlabyan mo, gwapo ka imong motor, gwapo ka imong sakyanan. Di ka maluhoy, di ka mauwaw. Garbo nimo nga imong pastor, gwapong sakyanan. Hallelujah. Garbo nimo nga imong pastor, nimo naay Pajero, naay Adventure, naay Fortuner. Hallelujah. Kanay pastor nako, gwapong sakyanan, di ba? Di kay ubang mga disabi mo sa buwapog sa kanilang pastor, pero mga membro niya, way sa kanilang ibaktas. O di ba, mastor sila? Dapat ang alagad sa Ginoo, no? Usa ka sumbanan, a blessing, a model. No? So, kinahanglan di ay, kung gusto ka panalangin sa Ginoo, mutabang ka sa ministry financially. Okay. Dili maayo nga mas ganahan pa ka motabang sa uban kaysa imong pastor. One time sa una pa naman pa to, naay usa ka simbahan ba, elder simbahan, nagdagan padulong sa kuwa. I was their pastor before. Nga naghawa naman ko. Nagkita mi. Nagdagan sa kuwa. Nagitunog nga envelope. Pastor, ano sa mana? Dawatan niya akong tithes na ako. Support ako sa imo. Ako, naman kay pastor. Anong yata ba mo sa kuha? Dito na sa iyong pastor yata, ayaw sa kuha. Pero kung gusto kag love gift, I will receive that. I'm not worthy to receive the tithes. Because your pastor, siya ang worthy nga modawat sa iyong mga tithes. So, dili pwede, dito ba ka mo suporta sa uban, nga imong kaugaling nga pastor, na kinanglan ni Ana. Are you there? Kung asa ka na belong, dito ka mo suporta. Okay, that's it. Okay, last naman, una pa. Yeah. Number 6 could be my, okay na pa duha di ay. Number 6 is to remember them. Again, in Hebrews 13 verse 7, church members or cell members must remember their leaders always. Hinumdumi sila kanunay. Dili pod maayo nga mahinumdum lang ka panahon sa Domingo, panahon sa cell group, pero laing adlaw ka kanundom sa ilaha. No? The word to remember them means to call to mind, to recollect, or to be mindful. So it is a present imperative, meaning it is a command that the body is to constantly fulfill. Or nga ang mga cell members o ang mga church members, kinahanglan kanunay sila maginundom sa ilahang pastor o sa ilahang leader. Believers are to constantly call their leaders to mind. Kumusta ka si daddy? Kumusta ka si mami? Kumusta ka si papa? Kumusta ka si mama? Kumusta ka kung leader na ako? Maayo ba ka ilang kahimtang? Na ba ka sila'y bugas? Na ba ka sila'y kwarta? Basta naglisod na to sila. So we need to always remember them, especially sa mga pag-ampo. Lord, akong ginaampo ang akong leader, Ginoo. Inyong pa ni Pablo, Paul pledged with the believers of Thessalonica. Ingon ni Paul, please pray for us. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 25, si Pablo naghangyo niya, ampuy mi kanunay ninyo. Nagpasambot lamang kami mga leaders, kami mga pastor, kanang imong cell leader nimo, kinahanglan nag-prayer nimo kanunay. Remember them always in prayer. Kitang mga disciples, kitang mga members, kinahanglan nga atong hinduman kanunay ang atong mga leaders
pinaagi sa pag-encourage. Teksi po na yung mga leader ninyo. Di lang kay magpaabot ka nga teksan. I-chat po na sila. May, di, kumusta? Encourage. There must be an encouragement coming out from our mouth. Padayon lang tadi. Na masulbal lagi ng problema lagi nato. Padayon ta. Ay, panalangin ta sa Ginoo. Ang atong mga leaders, nagkinahanglan po na sila og encouraging words gikan sa tuwa. Basi nagtuo ta ba nga, pastor na siya, kana leader na ako na siya. Dili na maluya na, ligon kay na siya. Ay, dili. Sa tinuod lang. Daghang panahon. Nya, ako personally, daghang panahon niya murag nag-struggle ko, gusto na ko nga muundang, pero di na mo gawas akong baba. Tukod kay, kinahanglan po may encouragement. Panahon niya nasa down. Pikpika nga baga. Pa, ma, o daddy or mami, pastor. Salamat sa imong kinabuhi. Kanala mga pulungan na, makahatag nagkadasig. Again, we need to remember that our leaders needs your encouraging words and expression of appreciation sa ilahang ministry. I'm so thankful to God. 1994, we started this ministry. Unsa na tuiga karon? 2021. It was, ibig sabihin, we're already 27 years in the ministry. Hapit na mag 30 years. No? Ino na mga anak, pag mag 30 years, kasi mami si daddy, oy, pasalamati sila, i-encourage sila. Di, congratulations, 30 years na kahantog karon. Ligon lang yapon mo sa ministry. No? Uy, pa, ma, sa atong seal group na to, 5 na takatuig. O, pila na takatuig, padayon niya punta. No? 5 takatuig, pero 5 lang niya punta. Ayaw, ana. No? Kinahanglan, mag-multiple ang ato ang mga cell groups. Amen? I-encourage imong cell leader nimo. Pa, or daddy or mommy, ay kabala ka. Masking wala patakaabot karon og 12. Pero sunod semana, sunod bulan, kompleto ta, managhan lagi ta. Na pala encourage po ng ato ang mga cell leaders. Dili lang kay sila kanunay mag-encourage sa tuwa. Okay, so last but not the least, kining responsibility number 7. Again, still in Hebrews chapter 13 verse 7. Number 7 responsibility is, to mimic them. Saan yung mimic? Tag-sara kayo na madog, no? Pero the word mimic is atong gayahon sila. Okay? Another responsibility of the congregation toward their leaders, toward their pastor, is to mimic them. The word mimic, it is from the word mimiomai, sa Greek word mimiomai. Grabe, nisulat ng mga Greek word ay. Meaning, to imitate them. Atong sundugon sila. Atong sundugon ang ilang mga pagtuo. Ang ilang papangalagad sa Ginoo, ang ilahang inampuan, ang ilang pagkasila, dapat atong sundugon. Usahay, mas ganahan pa ta magsunod-sundog sa ubang mga pastor nga di nimo kaila, wa kaila sa imo ha. Sundugan imong leader. Sundugan na siya kay siya ang imong DNA gikan sa iyaha. You need to be proud of your leader. Dili kay mas proud pa ka sa uban. Ikaulo, unsa man ni akong leader na ako eh. No. Remember your responsibility is to imitate your leader. That is why God has given qualification for those in leadership. Na ay mga qualification niya, gibutang sa Ginoo ka ng pastor, gibutang sa simbahan na sa mga qualification din na. And you as a disciples, kinahanglan sila ang imong sundugon. Ingon pa ni Paul, follow me as I follow Christ. Ingon pa ni Paul, be imitators of me, just as I also follow Jesus Christ in my life. Paul was not being arrogant sa iyang pagsulti. He was not boasting. Mingon siya, sundug ako ninyo. Dili ito ingon niya panghambog ni Paul.
Si Paul, iyahang gipasabot siya nga, nagsunod ko kay Kristo. Dapat kamo usab mosunod sa kuha. Dili mo mosunod anang mga rockstar. Dili mo mosunod anang makinsa ng mga sikata dinha. Sunda ang alagad sa Ginoo nga gibutang sa imuhang kinabuhi. When God's people imitate the lives of godly leaders, they become imitators of the gospel, and its power is manifested before this watching world. So kung imong gisunod ang imong leader, imong gisunod ang imong pastor, dapat ikaw mismo mo believe ka sa pastor nga gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi. Maski pagka na imong pastor nimo dili kayo maayo mo wali, dili siya ka maayo mo English, dili siya parehas ka sikat sa ubang mga pastor, pero ang Biblia nagaingon, siya ang imong sundugon kay siya ang alagad sa Ginoo nga gibutang sa imong kinabuhi. You need to listen to him. You need to follow or obey sa iyahang mga pulong. In 1 Thessalonians chapter 1 verse 2 to 7, mabless ang mga kadaghanan, ang kalibutan kung ikaw musunod sa imuhang nga leader. People nga naglantaw sa imuhang kinabuhi, mapanalanginan sila tungod kay imo mang gisunod ang kinabuhi sa usa ka alagad sa Dios. So karong gabi una, before I end up this message, we must remember na ato ang i-appreciate, atong i-esteem high, we gonna obey, we will submit, we will support, and be disciplined, and we will imitate our church leaders so that the glory of God may be manifest in our churches. Leaders, before I end up, I would like to talk also sa mga leaders. Mga leaders, primary leaders, Shulamite leaders, church leaders, pastors. Hinumdumi, nya kanang mga tao, gibutang sa Ginoo sa imuhang ministry, sa imong kinabuhi. Ang imong task is to raise them up to become mature. And it's also your responsibility to promote your disciples. I-promote sila. Ayaw pagunahunang nga kanunay magsisag sunod-sunod sa imuha. Kinahanglan, you are going to raise them up to become leaders also. Usahay, mingon ang imong leaders, anak, kanang imuhang disciple, kulang ko og kinahanglan i-fill in na mahimo kong 12. Nya mingon ka nga, ayaw, akuha na siya. Pagilom, dili na imuha, iyan na sa Ginoo. You must be willing to seed your disciple para ma-promote siya sa iyahang pagka-leader. Dili kay imong hawakan kanunay ang ilong sa kuha lang ka sunod-sunod ha. Asa ko padulong sa kuha lang ka sunod-sunod. No. Kinahanglan nga imo siyang tabangan, mutubo, ma-raise up. Kung mahimo pagani, kung malabwan ka niya, magpasalamat ka sa Ginoo. Ako di ko dili ko mahadlok nga ako ang mga primary leaders mulabaw pa sa kuha. Because some of them also are doing very good in their churches. Uban nga mga primary leaders nako nahimong pastor na. Nakita na ko nga pastor sa ilang tubo, some of them. And I am so happy for that. Kung makita na ko nga muasenso pag-ayo ang mga leaders nako, makaingon ko salamat Lord kay imo ko gamit para sa ilang muasenso sila. So ikaw nga leaders also, tabangin nga promote ang imong mga disciples. Tulakanay si taas pataas. Dili kay birahon nimo pababa. Dili na mao ang mentalidad. So remember kita mga leaders, gitugeran ta sa Ginoo og mga disciples nga atong tabangan nga motubo sila. O kung ato sang tabangan usa nga motubo sila, mag-mature sa Ginoo, numdumi, they will help you also. So karong gabi na, I hope we learn a lot sa ato ang mentoring
nga ang atong responsibilidad ay ingon nga mga cell church members sa atong mga pastors nga atong i-appreciate sila, ato silang i-highly regard, ato silang sundon, dili ta magbagulbol, dili ta magsukwahi sa ilahang mga plano, sa ilahang vision, dili ta mag-disobey, kundi mosunod ta sa ilaha, unya mo-submit ta sa ilaham, tapos atong suportaran sila. Suportaran nato moral support, atong suportaran financial support, material support. Ato nang himuon sila. Unya ato silang hinduman kanunay silang ginahimo. Ato silang i-appreciate, ato silang iampo kanunay o usab ato silang nga sundugon. Ato silang sundugon ang ilang ginahimo. Kung unsa imong pastor muwali, sunduga pud iyang minalihan. Tungod kay in that way I believe ang anointing musunod sa imuha. Ang anointing dili gikan sa uban nga mga pastor. Ang anointing dili gikan sa ubang mga ebanghelista. Ang anointing gikan sa imong leader padulong sa imuha. That's why you need to welcome, you need to receive. No, sa mayroon timi ko niya, I receive. Pero di ta mo believe sa imuhang leader. No. When you begin to appreciate, when you begin to mimic your leader, then the proper anointing of the Holy Spirit will also magflow sa imuhang kinabuhi. Just like Elisha. Ingon siya, Elijah, my master, sulod-sulod ko nimo. Wala man mo adto si Elijah kang Jeremiah. Wala man mo si Elisha mo adto dito kay uban pa dito siya sulod siyang leader niya kay Elijah. And that's why mas grabe pa, mas doble pa nga anointing iyahang nadawat. Let us pray. Heavenly Father, I thank you for the word that we have here tonight. Lord, I pray nga kato mga pulong Ginoo, maghimo og dakong kahimuan sa amuhang kinabuhi. Lord, kami mga disciples, mag-mature niya kami kanimo. Kaming mga leaders, Ginoo, mas mag-mature sab kami kanimo. Help us, Lord God, nga ang tibuok ti JC, the Jesus Church Ministries International, nga naa, Lord, nakalalain nga lugar na ay makasimbahanan. Tabangi, Ginoo, nga mas mudako pa, mutubo pa, o musabwag pa, Ginoo. Aduna pa yung mga kasimbahanan niya matukod, Ginoo. Dili lamang diri sa Jensen, dili lamang diri sa South Sergeant, apan sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, o sa tibuok kalibutan. Ako nagampo, Ginoo, nga ikaw mag-raise up pagdagang mga leaders. Ang among mga disciples, Lord God, imong patubuon, imong padakhoon, unya sila imong gamiton, Ginoo, sa pagsangyaw sa imong mga pulong, ug aron mo dako, Ginoo, ang imong gingarian. Hilabi na, Ginoo, karang panahon na, o Dios, nga naa kami nagatubang nining krisis, kini nga pandemic, Ginoo. Ako nagampo, Lord God, nga kini nga pandemic will be an opportunity for all of us to share the word, to evangelize those people, labi na kato na kinahanglan gayud, Ginoo. Kato mga tao magulanon, ilang masabtan, Ginoo, ang ebanghelyo. Salamat, Lord God, that we are expecting for the great move of the Holy Spirit. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Thank you, Lord God. Atong palakpakan ang atong buhay ng Diyos. Atong dayon siya. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo. God bless you all. In Jesus' name.